Ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Sinabi ni Shen Yuan kay Shen Shuang, bakit ka bumili ng napakarami? Sumagot si Shen Shuang, hindi ko naman gusto, iyong mga hipag mo lang ang sobrang masigla. Habang inilalagay ni Chen na ang ibang mga bag sa guwago ni Shen Yuan, sinabi niya, si Shuang Shuang ay magsisimula na sa universidad. Kaya syempre kailangan niya ng mga bagong damit at bag. Bumili rin ako ng ilang maliliit na regalo para kina tito at tita. Sana magustuhan nila. Naisip ni Shen Yuan sa sarili, si Nana ay karaniwang sobrang kuripot pagdating sa 5 milyong ibinigay kong allowance, pero kapag tungkol sa mga magulang ko o kay Shen Shuang, napakabukas palad niya. Lumakad palayo si Chen na, ipinapakita ang kanyang mapang-akit na lakad, at kumaway habang sinasabi, Shen Yuan, mauna na akong bumalik sa CAF. Sabi ni Xiao Chu, maganda raw ang benta ngayon at medyo nahihirapan siya. Sumagot si Shen Yuan, sige, magkita tayo mamayang gabi. Makalipas ang ilang sandali, habang nasa kotse, tinanong ni Shen Yuan na nakangisi, magkano sa pera ng hipag mo ang nagastos mo? Sumagot si Shen Shuang, sa palagay ko, mahigit 400,000. Naisip ni Shen Yuan, ikaw ang pinakamatandang prinsesa ng pamilya Shen, tapos natutuwa ka na sa 200,000 lang. Nasaan na ang dangal mo? Sinabi ni Shen Shuang, ay naku, kahit noong maayos pa ang kalagayan ng pamilya natin, sina mama at papa ay hindi ganito karangya. Sinabi ni Shen Yuan, alam mo na kung ano ang sasabihin mo pag-uwi, hindi ba? Ngumiti si Shen Shuang, syempre, sasabihin ko kina mama at papa na nakahanap ka ng 2 hipag para sa akin. Biglang promeno si Shen Yuan. Gusto mo bang baliin ni mama ang mga binti ko? Hindi mo ba alam na siya ang pinakastrikto pagdating sa mga usapang lalakit babae? Tumawa si Shen Shuang, hahaha, biro lang yon, kuya. Alam ko ang sasabihin ko. Pero paano mo ako pasasalamatan? Sabi ni Shen Yuan, hindi ba kakakuha mo lang ng 400,000 halaga ng regalo? Sagot ni Shen Shuang, ang hipag ko ang bumili niyon, hindi ikaw. Sinabi ni Shen Yuan, ibig mong sabihin, gusto mong blackmail-in ang sarili mong kapatid. Sumagot si Shen Shuang, hoy, negosyo ito, hindi blackmail. Napabuntong hininga si Shen Yuan. Sige na nga, sa susunod na may gusto ka, sabihin mo lang sa akin. Sumigaw si Shen Shuang ng masaya, yehey. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Inang Shen, hindi ba sabi mo maglalakad-lakad ka lang? Bakit ang dami mong binili? Kinabahan si Amang Shen habang inaayos ang kanyang salamin at pinapawisan. Sabi ni Shen Shuang, Mama, mga regalo ito na binili ng hipag ko para sa inyo ni Papa. Nagulat si Amang Shen. Hipag? Anak, kailan ka pa nagkaroon ng bagong kasintahan? Sumingit si Inang Shen, ano naman ang ugali ng babae? Ang dami mong binili, bakit hindi mo siya dinala para makilala namin? Sagot ni Shen Yuan, matagal na po kaming magkasama. Hindi ko lang sinabi noon dahil sa tingin ko, hindi pa tama ang panahon. Tumango si Shen Shuang bilang pagsang-ayon. Naisip ni Shen Yuan kinagabihan, ngayong katapusan ng linggo, kailangan kong mamili kasama si Counselor Li. Kailangan ko rin dalhin si Little Dragon Maiden para gumastos at mag-cashback. Sa susunod na linggo ay magsisimula ang final review ng Startup Hub. Kapag naisakatuparan na ang mga proyekto, makukuha ko ang misteryosong industriya mula kay Daddy System. Hindi ko na mahintay. Eksaktong 10:00 ng gabi, binuksan ni Shen Yuan ang pinto ng bahay ni Chen Na at sinabi, Nana, kukunin ko si Chen Yu bukas, kaya dito na ako matutulog ngayong gabi. Ngumiti si Chen Na, sige. May natutunan akong bago, gusto kong subukan sa'yo. Ngumisi si Shen Yuan, bago. Nana, ngayong sinabi mo yan, hindi na ako inaantok. Idinikit ni Chen Na ang kanyang malambot na dibdib sa braso ni Shen Yuan at bumulong, maghintay ka muna. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Shen Yuan na may dalang mainit at malamig na tubig na may yelo. Nana, parang hindi mo ako papatulugin ngayong gabi, sabi niya nang nakangiti. Biglang lumuhod si Chen Na sa harap ni Shen Yuan, may kumikislap na liwanag. Nalito si Shen Yuan, sandali, ano ito? Namula si Chen Na at mahina niyang bulong, nararamdaman mo ba? Napasinghat si Shen Yuan, Nana, hindi lang ramdam, muntik na akong mawalan ng kontrol. Namula si Chen Na ng todo, iniisip sa isip niya ang isang maliit na hotdog. Kinabukasan, sinabi ni Inang Chen kay Chen Sinyo, pumunta ka sa bahay ng ate mo at tulungan mo siya, abala siya sa trabaho. Sumagot si Xinyu, Mama, sabi ni Bayaw, kukuha siya ng kasambahay para kay ate. Kaunti na lang ang gagawin niya. Sabi ni Inang Chen, anong kasambahay? Sayang lang ang pera.
Kaya naming maglaba at magluto. Sinyo, maging masunurin ka at tulungan mo ang ate mo. Ngumiti si Chen na, Mama, maaga lang darating si Xinyo para makapag-adjust. Nandito naman ako at si Shen Yuan, walang dapat ipag-alala. Sinabi ni Shen Yuan, huwag kayong mag-alala, tita. Aalagaan naming mabuti si Xinyo. Makalipas ang ilang sandali, sumakay sina Shen Yuan, Chen na, at Chen Xinyu sa gwagon ni Shen Yuan. Sinabi ng kaibigan ni Inang Chen, Aba, may bago na namang sasakyan ang manugang mo. Mukhang gwagon yan, siguradong 2 o 3 milyon ang halaga. Ngumiti si Inang Chen, hindi namin gaanong alam ang tungkol sa mga ganyan. Basta masaya si Nana at si Little Shen, ayos na. Ngunit sa loob-loob niya, mula noong huling dumalaw si Little Shen, parang tuluyang nabighani si Xinyu sa kanya. Hindi ko alam kung mabuti o masama ito. Sa loob ng gwagon, tinanong ni Shen Yuan, Xinyu, maganda ang resulta mo sa college entrance exam, hindi ba? Saan ka nag-apply? Sumagot si Xinyu, dito lang po sa Star City. Sabi ni Shen Yuan, ayos din yan. Habang nasa Star City ka, may mga nagbabantay sa'yo. May inihandang silid para sa'yo ang ate mo. Biglang naalala ni Xinyu ang nakita niyang si Shen Yuan habang nilalandi si Nana sa kwarto at namula siya. Silid sa bahay ng ate ko. Ibig bang sabihin pwede akong manatili roon sa hinaharap? Mabilis niyang umiling, namula at umiwas ng tingin. Hindi maganda yan. Bayaw, baka makaistorbo ako. Tumawa si Shen Yuan, ano nang istorbo? Naiinip ang ate mo kapag mag-isa sa bahay, samahan mo siya paminsan-minsan. Sabi ni Chen na, tama, madalas wala si bayaw mo sa bahay. Lumabas ang system prompt, ang antas ng pagmamahal ni Chen Xinyu kay Shen Yuan ay umabot sa 6 na po. Naisip ni Xinyu, ang bayaw ko, halos kasing edad ko lang, pero napakabait niya kapag kausap ako. Dahil sa kanya, nirerespeto ng mga kapitbahay ang mga magulang ko. Lubos na nagbago ang buhay namin. Pero bakit parang kumakabog ang puso ko kapag tinitingnan ko siya? Pinawisan si Shen Yuan at naisip, bakit biglang lumabas ang favorability meter? Nagkaroon na naman ng kung anong filter ang batang ito para sa akin. Nilalagay ba niya ako sa tukso? Makalipas ang ilang sandali, bumaba sina Chen na at Chen Xinyu mula sa gwagon. Sinabi ni Shen Yuan, Nana, isama mo si Xinyu at maglibang kayo. May asikasuhin lang ako, huwag niyo na akong hintayin para sa hapunan. Sagot ni Chen na, sige, gawin mo na ang kailangan mo. Pagkalipas ng kalahating oras, sa ibaba ng tirahan ni Limeng, may isang lalaki sa paradahan na mali ang pagparada, 2 slot ang inookupa. Habang kausap sa telepono, nakiusap siya, Meng, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nagkamali lang ako, kahit sinong lalaki pwedeng magkamali. Hindi ko sinasadya noong pagkakataong iyon. Pakiusap, bumaba ka muna at hayaan mong magpaliwanag ako ng personal. Nakilala agad ni Shen Yuan ang lalaki at naisip, ito pala ang ex-boyfriend ni Limeng kaya pala galit na galit siya sa mga lalaking mandaraya. Iyong mga masasakit na salitang binitiwan niya sa club noon dahil pala sa taong ito. Kung nanloko ka na, huwag mo na siyang guluhin. Sa ganitong sitwasyon, kailangan ko siyang tulungan. Hindi man ako umaasang may utang na loob siya sa akin, alam kong mauunawaan ng counselor ko ang kabutihan ng intensyon ko. Kapag mahal mo ang isang tao, minamahal mo pati lahat ng tungkol sa kanya. Biglang sumigaw ang ex, paano ka nagparada? Hinaharangan mo ang kotse ko. Nakunot ang noo ni Shen Yuan. Ang sungit mo naman. Ikaw nga ang sumakop ng 2 slot. Kung ganyan, huwag ka ring asahang magiging magalang. Binaba niya ang bintana at sinabi, bakit, may problema ba kung dito ako nagparada? Kahit maharangan ka pa, hindi naman akin ang kotse sa loob. Sumigaw ang ex, hinaharangan mo na nga ako, tapos ikaw pa ang mayabang. Akala mo dahil may pera ka, astig ka na. Nilingon ni Shen Yuan ng malamig, ikaw ang ex-boyfriend ni Limeng ni. Napatigil ang lalaki. Ha? Sino ka? Sabi ni Shen Yuan ng kalmado, hulaan mo. Lumabas ang lalaki sa kotse, galit at pinagsarhan ang pinto. Ikaw ba ang kasalukuyang nobyo ni Limeng? Tahimik lang si Shen Yuan. Nagsimulang pawisan ang lalaki at pinigilan ang galit. Kaya pala ayaw na niya akong makita. Nakahanap na pala siya ng matandang mayaman. Pero sa ugali at init ng ulo ni Limeng, hindi kayo magtatagal. Hindi mo pa alam, no? Magkasama kami ng 2 taon. Ang dahilan kung bakit wala pa siyang iba ay dahil hindi niya ako makalimutan. Kaya kahit nasa kanya ka ngayon, hindi mo siya lubusang makukuha. Ngumisi siya ng mayabang.
Ano, nandidiri ka na? Ngumiti lang si Shen Yuan. Nakakatawa ang taong ito. Parang iyon din ang linyang ginamit ko noon para guluhin ang utak ni Hu Jun sa labas ng paaralan. Pero ang banat ng lalaking ito, masablay at bulgar. Kalmadong sagot ni Shen Yuan, ayos lang. Hindi ko naman gustong makuha siya ng buo. Kontento na ako basta nasa akin ang katawan niya. Namutla ang ex at mabilis naglaro sa imahinasyon ang mga larawan ni Li Meng at Shen Yuan na magkasama. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.